from Gerald Depositario, sabi niya, Pastor Kibuloy worships every Sunday. According to the Catholic record, Sunday is a mark of the Catholic Church. Pastor Kibuloy accepted Sunday, so is another hypocrite, pretending against the Catholic Church, but accepts the mark of Catholic Church. Kapareho rin yan ng seventh day. Biro mo yung kanilang binabanal, yung araw. Sunday ito, Katoliko ito, day, pinili ng Katoliko. Ito naman, Saturday, pinili ng mga Adventist naman ito. Ito naman Friday, pinili ng mga Muslim ito. Ito naman Thursday, pinili ng mga taga-iglesia to. Wala doon sa araw eh. Nasa pagsisisi. Amen. Kung kailan ka makakapasok. Amen. So ako, nagsasamba ako araw-araw. Amen. Hindi lang Sunday. Bakit Sunday ang malaking pagtitipo namin? Kasi ginawa ninyong holiday ang Sunday. Walang trabaho. Walang school. Hindi gagamitin namin. Pero hindi kayo ang nag-imbento ng araw na yan, Katoliko, pagkatapos pasok na kami. Ganun din, sinunod. Hindi, wala sa araw. Ang kabanalan nasa tao. Pag nagsisi ka, anumang araw, today, if you hear His voice, harden not your hearts. Kaya kami dito sa Kingdom, araw-araw ang pagsamba namin. Minuto, segundo, sapagkat nakatira na ang mga salita niya sa loob ng puso. Written in the hearts and minds. Yan ang paraan ng bagong kasunduan. Ang kanyang kautusan may sulat sa puso at isip. Amen. Pastor, speaking of worship, Pastor, kasi every religion and denomination may kanya-kanyang paraan sa pagsamba sa Diyos. Ano po ba yung tunay na pagsamba sa Diyos, Pastor? Yung tunay na pagsamba sa Diyos, yung magsisi ka. Tapos, tanggapin mo ang kanyang mga sinabi at sabihin mo, mula ngayon, Ama, ang aking pong susundin ay yung kalooban na hindi na po yung sa akin. Magpapasimula ng tunay mong pagsamba. Pero, nagsasamba ka tulad ng sinabi niya sa Mark 7:6-8. May paggalang sila, wala sa puso, sa bibig lang, hipokrito ka. Diba? So, nasa pagsusunod. So, Pastor, ano po ibig sabihin ng worshiping Him in spirit and in truth? Yun. Yung espiritu mo, these are the worshipers that the Father seeketh after. Because God is a spirit. Anong espiritu yun? Espiritu ng pagsusunod. Pagka nasa iyo ng espiritu ng pagsusunod, sumusunod ka na sa kanyang kalooban, nasa katotohanan ka na niya. Ano yung katotohanan na yon? Yung kanyang mga sinabing sinusunod mo. Espiritu ng pagsusunod, tapos anong sinusunod mo? Ang mga batas niya. Yung kanyang iniwan na mga salita, yung kanyang tipan, yung kanyang kasunduan. Yun ang espiritu at katotohanan na pagsamba. Pastor, may nagtatanong, bakit daw maingay tayo mag-worship? Isang verse, Psalm 47:1. So, wala sa ingay yun, o wala sa silent. Silent kami, may time kami. Ribulto naman sinasamba nyo. Lumuluhod kayo sa mga ribulto. Sumusuway naman kayo, 3 Diyos nyo. Pagkatapos, tao lamang si Kristo sa inyo. Pagkatapos, bakla kang mangangaral. Na-spotlight kayo. Mataimtim ka man o maingay, pag hindi ka sumusunod, walang kwenta yon. So tayo, maingay man tayo o mataimtim, ang importante, ang puso natin ay nakatuon na sa kanyang dakilang kalooban. Amen. At sinusunod natin ang kanyang, kung ano ang sinabi niya sa mga kautusan, sa bagong kasunduan, bagong tipan, nakasulat sa puso natin, yun ang isinasa buhay natin. Pag sinabi niyang mahalin mo ang kaway mo, mahalin mo. Pag sinabi niyang love your neighbor as yourself, gawin mo. O marami pa dyan ang sinabi niya. Niyon ang sinusunod natin. So wala sa maingay o sa mataimtim. Tayo, sa devotional, mataimtim tayo, di ba? Pero sa worship na Sunday, meron tayong mataimtim, meron tayong choruses na happy tayo. Nandiyan ba yan sa Psalm 47, di ba? Ano sinabi? O ipakpak ang inyong mga kamay, ninyong lahat ng mga bayan. Magsiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. So, yan, wala rin kabuluhan yan kung di ka nagsisi. Kung taliwas ang paniniwala mo, o kaya iniba mo yung salita niya, o kaya
naging hypocrite kang nahulog sa Matthew 7:21. Ginagawa mo to. Tayo na nagsisi at naging tunay na mga anak ng Diyos sa pangunguna ko. Naging ilan tayo sa worship sa Sunday natin. Halimbawa, 5,000 nagwo-worship. Halimbawa, 40,000 nagwo-worship. Biro mo, pumalakpak yung 40,000, maingay yun. Maghihiyaw yung 40,000, maingay yun. Pero, kalooban ng Ama, ang nakikita niya sa puso natin. Ito, tunay kong mga anak ito. O kaya, mataimtim tayong nananalangin. Pareho rin, ang tinitingnan niya yung puso natin. So, ang hypocrisy ay yung hindi ka sumusunod, mataimtim ka. O kaya, ito namang mga bagong relihiyon, napakaingay nila, para mga rockista naman. Pangarang mga rocker, matataas bang buhok, naka-jacket lang, tapos gisi-gisi pa yung mga pantalon. Para daw ma-attract nila yung mga kabataan. Walang kwenta lahat sama yun. Ang makwenta sama, yung Matthew 7:21. Sinusunod mo bang kalooban niya? Matthew 7:24. Matthew 5:19. Yan ang mga mahalaga sa kanyang iniwang mga salita. Ang tumutupad. So it's not a guarantee, Pastor, na kahit lumuhod ka ng buong araw, magpapako ka sa krus, ligtas ka na. Useless sacrifice yun. Useless. Pinapahirapan mo lang sarili mo. Pag namatay ka, impyerno lagi ako. Makapal na yung tuhod ko. Mahuhulog ka doon sa Matthew 7:21.